ba lahat dito? Tiyana? Ganda. At least, kwentyana kayong lahat. Kung kwentyana, okay lang, no? Ayos ang buhay. So, ngayon, this Wednesday, anong meron? Valentine's? Tanongin mo yung katabi mo, may partner ka na ba? Wala pa. Ha? Nasa Korea? Hello. Nasa Korea pa. Sa Korea pa yung ano. Okay. Hindi, maganda yun. Actually, maganda. Kung wala ka pang kapartner, mas maganda. Bakit? Makapag-focus ka kay Lord. Amen? Sabi sa katabi, mag-focus ka kay Lord. Okay, ang dapat nating ka-holding hands. Sino kaya yan? Tanungin mo nga yung katabi mo, may ka-holding hands ka na ba sa 14? Masaya, no? Yung mga meron ng ka-holding hands sa 14. Again, yung mga may ka-holding hands sa 14, kami masaya para sa inyo. Pero kung ikay wala pang ka-holding hands sa 14, mas masaya ako. Bakit? Hindi pa divided ang iyong atensyon. Wala pang pwedeng umagaw sa iyong atensyon sa pagsuserve kay Lord. Amen? Saan ko nakuha? Anong gagawin mo sa ganitong pagkakataon? 1. Hinihila ka sa maling lugar. Anong gagawin mo? Volunteer. Ano? Calvin. Gagawin mo sa ganyang pagkakataon, hinihila ka sa maling lugar. Dadalhin sa lugar na may mga nagda-drugs. Kasama ka? Papahila ka ba? Hindi ka, di ba? Alam mo kasi mali yung lugar eh. Ikaw Queenie, gagawin mo kapag hinihila ka sa maling lugar? Nasa school ka, hinihila ka nung kaklase mo. Tara, magkating tayo, mamasyal lang tayo dun sa amin. Sagot mo? Hindi pwede. Pass. Very good. Nag-volunteer. Jo Maria, sige. Pag hinila ka, hilain mo rin. Saan mo hilain? Hihilain papunta simbahan. Very good. Pangalawa, hinihila ka para gumawa ng maling bagay. Ayun, bilang estudyante, nakaka-relate kayo dyan. Tara! Cutting tayo. Hinawakan na yung kamay mo. Gagawin mo. Si Sir Di Malanta yung favorite ko, no? Sir Di Malanta, yung ayaw natin na teacher, magkating na lang tayo, tara. Tayo pumasok dyan, tara. Sasama ka? Nagkataon, ayaw mo yung teacher. Hinihila ka na nung kaklase mo. Total, ayaw mo naman yung teacher. Magkating na kayong dalawa, sasama ka? Opo daw. So, alam natin yan, no? Theoretically, kapag alam nating maling bagay, maling lugar, orange. 2. Baba ng konti. Kahit yung gain na lang. Young people, maling lugar, maling bagay, hinihila ka, alam mo na kung anong gagawin mo. Huwag kang magpahila. Pag sabi sa tabi, huwag kang magpahila. Kapag tamang bagay, tamang lugar, yung pupuntahan, hindi ka naman magkakamali, hindi ka naman makapahamak, magpahila ka. Pag hinawakan yung kamay mo, hinolding hands ka, hindi ka naman mapahamak, sige.
Tuloy lang, enjoy nyo lang, holding hands while walking. Sige. Isa kayo mapunta, basta hindi masama, no? Sige, i-holding hands nyo, okay lang. Pero sa magang ito, let me suggest sinong dapat ka-holding hands nyo sa buhay. Saan nakuha yung verse na yan? Yung lumipat Okay. Lesson, panghawakan mo ang pangako ng Panginoon, hindi ang pangako ng tao. Pag ang tao nangako, minsan mali, minsan mapahamak ka, minsan mapapako, hindi niya tinutupad. Pero pag ang Diyos ang nangako, tinutupad ng Panginoon. Basta you are willing to wait. Kasi nagmamadali tayo, we cannot wait. So kaya yung pangako, mas maganda, parang ganda ng pangako nito, sige, ito na lang yung sasagutin ko. Mas maganda yung pangako nito. Diba? Ganun, no? Sige, dito na ako sasama. Mas maganda yung pangako nito. Mas malakas na maglibre to. Pero saan ka nalilibre? May kaklase ako nung dati, high school. Naalala ko nung nagkakating din ako nun eh. Pinagdaan ako din kating-kating na yan. Mga ano lang na, 1 hour, pero yung next subject na papasukan ko na. Ba't ako sumasama mag-cutting? Libre. Lilibre niya ako sa computer shop. Ang uso pa nun na games, na online, yung Counter-Strike. Yung computer nun, 15 pesos yata per hour sa amin, o 10. O, 10 piso din yun, tapos libre. Nakalaro ka pa. Kasama ako dahil libre. Kayo, porke libre, sasamahan nyo? Iba kayong libre naman, napapahamak ka. Diba? So, isipin mo rin. Pag sabi sa katabi, hindi porke libre, sasama ka. Sama tayo ng sama dahil libre, di ba? Mateo 8:14, pumunta si Jesus sa bahay ni Pedro at nakita niya roon ang biyanan nito na nakaratay at nilalagnat. Yung biyanan, sino yung biyanan? Ano ang biyanan? Mother-in-law? Ano yung mother-in-law? Kaano-ano yan ng asawa mo? Nanay nung asawa ni Pedro, nilalagnat, nakaratay saan? Sa bahay. So, yun yung situation, no? Mayroong may sakit. Si Pedro, kilala niyo naman siya. Sa English, Peter. Si Pedro ay isa sa mga disciples, yung 12 alagad ng Panginoon. So, ang Panginoon, pumunta siya, What can we see here? Kapag disciple ka ni Lord, pupuntahan ka niya. Bibisitahin ka niya. Di ba bisitahin kayo ni Lord? Kasi hindi mo alam, binisita ka na, no? Kasi hindi ka sensitive. Gusto mo ng blessing. Lord, nasaan na yung blessing? Lord, nasaan na po yung pinag-pray ko? Yung po alam, binigay na pala. Dahil hindi mo lang na-appreciate, binigay na pala. Hanap tayo ng hanap. Ang pala sa tabi. Matagal na pa. Tumingin ka pa sa iba, nandiyan na pala. Ano nangyari? Dahil nandun ang Panginoon, alam naman natin kung saan naroroon ang Panginoon, may himalang nagaganap. Sa isang kasal na pinuntahan ng Panginoon, naubusan sila ng alak. So pag wala ng alak, wala ng inuman, di ba? Wala ng happy-happy, wala ng enjoyment. Alam niyo ba, dahil nandun ang Panginoon, ano ginawa niya? May mga tubig doon, yung tubig ginawa niyang alak. Kung nasaan ang Panginoon, may mabuting mangyayari doon. Gusto mo ba may mabuting mangyari sa buhay mo? Young people, kung gusto mong may magandang mangyari sa buhay mo, traduhin mo ang Panginoong Yesus nasa buhay. Kasi kung saan naroon ang Panginoon, may magaganap na magandang bagay doon. Tingnan nyo, ano nangyari kay Pedro nung pumunta. Tingnan nyo, kanina, di ba, balik tayo. Pumunta siya sa bahay ni Pedro. Tingnan nyo, nung pumunta siya doon sa bahay ni Pedro, na kung saan may nilalagnat, nakaratay, no? So kung nakaratay nilalagnat na, ibig sabihin, mahina siya. Kasi may nilalagnat na lumalakad-lakad, di ba? Kayo, pag nilagnat kayo, anong ginagawa nyo? Nakalakad-lakad pa kayo? Hindi na rin? Pero na lang talaga kung kailangan, no? Kung wala kang tagaluto, wala kang tagabuhat, no? Kailangan mo talaga.
Pero ito, I suppose, dahil nakarata ito, talagang nanlalambot to. Ano nangyari, ano? Verse 15, hinawakan ni Jesus ang kamay ng babae at ito'y gumaling agad. Walang bio-flu. Walang paracetamol. Wala pa nun. Tingin nyo, may paracetamol na ba nun? O may bio-flu na? Kahit yung bio-flu, ako, siguro 2 inom bago mawala yung prangkaso or lagnat. Tapos, kumakain din ako ng ramyun kasi pag maanghang, papawisan ka eh. Singaw yun. Pero ito, walang ininom na gamot. Take note, anong ginawa ni Jesus? Hinawakan ayun. Kapag si Jesus ang ka-holding hands mo, anong mangyayari sa buhay mo? May magandang mangyayari. Pero kapag boyfriend or girlfriend mo yung ka-holding hands mo, hindi ka sure. Pakisabi sa katabi, hindi ka sure. Tapos, magkatabi. Magkatabi yung kasabihan no? Hindi, ganito lang yan eh. Kung magkatabi kayo ng taong ka-holding hands mo, sasabihin mo sa kanya yon, you're just saying na, dapat sigurado ka sa akin. Di ba? Dapat kung hahawakan mo yung kamay ko, dapat kapag nilalagnat ako, dapat gumagaling ako. Ganon dapat yung boyfriend na hinahanap nyo. Parang hirap naman ng makaharap ng ganon, no? Boyfriend, pag linagnat ka, hawakan ka lang niya, wala na yung lagnat mo, no? Oh. Ito yung lesson this afternoon. Sa buhay mo ba, bukod sa ibang mga friends na ka-holding hands mo, yung bang kamay ni Jesus, hawak mo rin? Baka kasi hindi. Baka sabi ni Lord, serve me. Tinguran mo ko. Yung leader mo, sabi niya, Bible study tayo, sumunod tayo kay Lord. Tapos, sa ngayon, hindi ka pa rin. Kulang pa rin yung pag-serve mo. Ano nangyari? Gumaling agad, pumangon, at nagsimulang maglingkod sa Kanya. Kapag si Lord gumawa ng mabuting bagay sa'yo, dahil inabot niya yung kamay mo, anong kailangan mong gawin? Magsimula ka dapat maglingkod. Gusto mong gumanda yung buhay mo, make sure holding hands mo si Lord. Kaya ngayong Valentine's, young people, huwag kung sino-sino yung ka-holding hands mo lang. Make sure meron ka rin Jesus Christ. Naka-holding hands sa buhay. Si Peter noon, one time, doon sa may bangka, gusto niyang sumunod kay Lord. Si Jesus Christ lumalakad doon sa tubig. Bigla nung si Jesus Christ, nakalakad siya, nakapunta siya doon sa bangka. Si Pedro sabi niya, Lord, gusto kong sumunod po sa'yo. Nakalakad din siya nung una. Sa may tubig yan, ha? Pero nung napansin niya, mahangin, maalon, nagkaroon siya ng takot. Unti-unti siya lumubog. Ni Lord, kinuha yung kamay niya, binuhat siya. Panginoon, pag ka-holding hands mo sa buhay, kahit palubog ka na, aangat ka pa rin. Amen? Kaya tanong ka tabi, gusto mo bang umangat? Dapat si Lord ang ka-holding hands mo. O ito. Again, ulit-ulit lang yung message namin. Paglingkuran niyo si Lord. Sa batang edad lang na yan, napakapalad niyo na meron kayong mga leader, meron kayong church na ina-attendan at natuturuan kayo na maglingkod sa Panginoon. Napaka-bless nyo. Ibang young people, nangyari. Merong mga nagra-rugby, nagsosolvent, the drugs,
Nung minsan nag-invite kami doon, sabi niya, masusunog kami dyan kapag nagsimba kami. Imagine, may ganun silang mindset na kapag nagsimba sila, masusunog daw sila. Napakapalad nyo, nandito kayo. You have a chance na hawakan ang kamay ng Panginoon. And hindi literal no? Ang sinasabi lang naman dito, pag hinawakan mo yung kamay ng Panginoon, naglilingkod ka sa Kanya, kilala mo siya. May purpose ka sa buhay. Ang kamay na dapat hawakan. Kamay na hilahin ka pataas. Mga kaibigan mo, girlfriend or boyfriend, barkada, make sure kung kapag hinawakan mo yung kamay ng mga yan, hihilain ka pataas. Hindi yung pare-pareho na kayong mahina sa pag-aaral, hinihila ka pa magkating, ano mangyayari sa inyo lahat? Eh di 7 kayo lahat. 75, 74, 73, pare-pareho kayo lahat. Hindi kailangan na matalinong kaibigan. Kailangan mo lang na kaibigan yung daling ka sa tama. Diba? Tamang impluensya lang. Kamay na hilahin ka sa kaayusan. Pansinin mo yung ugali mo, umaayos ba yan? Kapag yung ugali mo hindi umaayos, parang last Sunday lang to na message. Yung kamay na hawak mo ngayon, bitawan mo yan. Tumasama yung ugali mo, natututo kang sumagot sa magulang, natututo kang magmura, nakikipaglaro ka ng ML, dati hindi ka nagta-trash talk, tapos nagta-trash talk ka na ngayon, mali yung kalaro mo. Bitawan mo yan. Pakisabi sa katabi, bitawan mo yan. Ngayon, kung nagdesisyon naman yung kaibigan mo, magbago kayo pareho, good. Okay yan. Tama yung ka-holding hands mo. O siyempre, mahirap magbago, no? Sige, encourage yung bawat isa. Sabay tayong magbago. Total, kayo na rin magka-holding hands, no? Parang, paglalaki, no? Di ba? Paglalaki nag-holding hands sa... nag-holding hands sa daan. Bakla. Pero pag dalawang babae, okay lang. Kaya, ang hirap din mag-holding hands na lalaki, no? So wag nating i-literal ito, no? Ibig sabihin, sino yung mga ka-close mo? Sino yung mga kausap mo? Sino yung mga kabarkada mo na ginagawa mo yung gusto nila, ginagawa niya yung gusto. Your circle of friends, importante yan sa buhay. Pangatlo, itulit lang din yan. I suggest, simulan mo na, since January, nakikita ko na kayo, pare-parehong mukha yan, alam ko. And I'm very blessed na nagpapatuloy kayo lahat, young people. This 2024, sana magpahila tayo sa Panginoong Yesus. Sabi ni Lord kay Pedro noon, anong unang yung sinabi kay Pedro? Bago nangyari itong pagkapagaling na ito, anong verse naalala nyo na sinabi ni Lord kay Pedro? Yung lahat ng sinabi niya doon sa lahat ng mga tinatawag niya, sabi niya. Ito lang sinasabi ni Lord, kapag tinatawag niya yung isang tao, ano sabi niya? Nangingisda nun sina Pedro. Si Mateo naniningil ng buwis. Pareho lang sinabi niya sa mga alagad na yon. Tinawag niya sila. Ano sabi niya? Come, follow me. Lahat ng alagad ni Lord, sabi niya, come, follow me. 2024, sabi ni Lord sa atin, kung gusto natin ng ganito, na kapag hinawakan natin siya, may mangyayaring maganda sa buhay natin. Sabi ni Lord, come, follow me.
Tanong, nag-follow ka ba? O baka sabi, come follow me. Lord, busy ako. Lord, may assignment ako. Lord, yung ibang church may multiple service. Merong umaga hanggang hapon. Gaya ng His Life, napakalaki niyan. Merong 7 a.m. yan, 9 a.m., 11, plus 1 na yata yung next. Alam ko 7 service sila eh, 3 yung hapon. So makakapili ka. So kung church mo walang pagpipilian talaga, talagang kailangan you maintain, no? Talagang morning ka lang. So wala tayong choice, no? Kung sa trabaho, no? Pero okay lang at least kahit nagwo-work minsan, sa kapatuloy sa pag-serve kay Lord. Sana, young people, pa-holding hands nyo bilang sa February 14. Sana hindi lang boyfriend at girlfriend. Sana hindi lang kaibigan, hindi lang kabarkada. Sana yung ka-holding hands nyo ang Panginoong Yesus. Bakit? Nung hinawakan ni Yesus, nung kamay nung biyanan ni Pedro, yung lagnat niya, gumaling kaagad. Walang gamot na ininom. Sa buhay natin, kapag ang Panginoon nagpahila tayo sa Kanya, mararanasan din natin yun. Umaayos ang buhay, nade-develop yung character natin, nagkakaroon tayo ng maraming opportunity, tumadami yung tagumpay, kakaroon ng peace of mind. So tingnan nyo, nung wala pang doktor noon eh. Di kaya pag nilagnat ka noon, akala mo, baka mamamatay ka na, di ba? Dahil walang doktor eh. At ang init-init ang katawan ko. Kaya nag-worry yung mga tao noon. Biglang uminit yung katawan. So may peace of mind. Nung gumaling yung biyanan ni Peter. Yun ang peace of mind. Kung hawak mo yung kamay ng Panginoon, kaka-peace of mind. God of peace. Panginoon. Anong tawag sa kanya sa Isaias? Prince of Peace. Gusto mo na maayos na tip. Gusto mong masaya. Pagtagumpay. Gusto mong may mental health. No? Healthy mentally. Walang stress. Although may stress na overcome mo, holding hands mo, ang Panginoon lang. Ngayong February 14, Valentine's, holding hands nyo. Okay. Sino nga gusto yung ka-holding hands? Pero, idagdag nyo sana, Panginoong Yesus, yung kamay ng Panginoon. Kasi, powerful hands ang kamay ng lahat posible. Amen. Let's pray together. Panginoon, salamat sa tanghali pong ito, sa imensay, Panginoon. I pray for these young people, Panginoon, na kahit napakarami nilang ginagawa sa buhay, sa pag-aaral, patong-patong na mga projects, Panginoon, sabay-sabay na din. Okay, Lord, tulungan niyo po sila tagumpay sa pag-aaral, Panginoon. Yamang this month is Valentine's month, Panginoon. So Wednesday, just Lord, sila po'y gabayan niyo, Panginoon. Sino yung mga taong pipiliin nila, maka-holding